Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong aming kaibigan, no? Ating kaibigan, ating kasamahan, ang inyong isa sa mga sinusuportahan din sa amin. Ito hong si Mima Alicia, mga kababayan. Kasi ako nagulat, no, mga kababayan, kasi ito si Mima kasi pagkasama ho sa personal, ano naman ho ito? Masayahin, no? Masayahin ho itong si Mima Alicia, no? At alam ko meron hong ano ito, meron hong boyfriend, no? Pero alam mo na kung tinatanong sa kanya about sa kanya mga kung ano-anong love life. Nagulat na lang ako mga kababayan ay bigla hong may in-upload itong ating kasamahan din na si Ballpoint Man 2.0 na kung saan yung in-upload niyang video si Mima Alicia ho, na kung saan ay umiiyak, humahagulhol, at itong title ho ni Ballpoint Man ay PBBM vlogger na binugbog, humagulgol sa iyak. Naku po. Pakinggan natin mga kababayan. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng Stop muna natin. Dito ho, maririnig natin si Mima Alicia. Ito kasi hindi natin alam ang punot dulo, Hindi natin alam ang punot dulo rito. Ano? Meron kasi pinasa sa GC namin na kung saan yung katawan ho ni Mima Alicia punong-puno ho ng pasa. Hindi ko naman ho sinasabi, hindi ko naman sinasabi at hindi ko rin naman alam kung sino talaga totally ang may gawa sa kanya niyan. Ano? Pero kung sakali, especially sa mga babae, mga kababayan, especially, ito, tuturuan ko kayo. Kapag may nanakit sa inyo, sino man, may nanakit sa inyo, especially lalaki, pumunta ho agad kayo sa presinto. Pinakamalapit na presinto. Huwag ng barangay. Diretso presinto. Siyempre, pagpasok nyo ng presinto, may help desk doon. Na may laging nakaposisyong pulis doon. Hindi pwedeng mawalang tao doon. Kailangan lagi may tao doon sa desk na yon. Yun unang makikita nyo pagpasok nyo presinto. I-report nyo agad kung ano nangyari sa inyo. May nambugbog sa inyo. Stranger man, boyfriend man, asawa man, live-in partner, kahit kasal. Pag may nanakit sa inyo, punta kayo sa pinakamalapit na presinto, sumbong nyo, pa-assist kayo, pabalik doon sa bahay, aarestuhin agad yon. Kahit walang demanda. Kahit walang warrant of arrest. Warrant of arrest, arrest warrant, basta kahit anong klaseng arrest. Kahit wala yan, aarestuhin yan. Huwag nyo lang palalagpasin ho ng 24 oras. Kasi pag lumagpas ng 24 hours yan, ay wala na. Hindi na maaaresto yan. Kinakailangan mag-file na ng complainant babae, tulad ni Mima, para may mangyari sa kaso. Pero kung hindi lalagpas ng 24 oras, arestuhin yan. Kahit ano pa, kahit nauna pang mang-away ang babae, kahit ano pang rason, once na sinaktan mo ang babae, kahit sinampal ka pa ng babae, kahit sinaktan ka pa ng babae, once na sinaktan mo ang babae, especially binigyan mo ng maraming pasa, naku, serious physical injury yan. May paglalagyan. Makukulong ho, mga kababayan.
Ha? Tuloy natin. ang pa-account para sirain ako. Tapos, yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya, na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Nako. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang kitilin yung buhay ko dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, di ba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, di ba? Sobrang natama na. Depressed na ako. Oh, ayan ho, mga kababayan, mga ka-analyze, yung pahayag ho ni Mima na kung saan ang kwento niya ay naranasan niya sa kanyang boyfriend ba or ex-boyfriend. O hindi ho natin alam kung anong punot dulo nito, kung sino ang unang mali, sino ang tama. Pero ang pinakamaliwanag rito, mga kababayan, mga ka-analyze, hindi ho dapat sinasaktan ng babae. Hindi ho especially bububugin, bibigyan ng mga pasa. Napaka-seryosong ano ho yan, napaka-seryosong kaso ho yan, mga kababayan. Hindi ho dapat ganyan. At kapag ang lalaki, mga kababayan, sinaktan kayo, especially pa ulit-ulit, isang tabi nyo na ho yung pagmamahal nyo dyan. Iwan nyo na. Break nyo na. Kasi habang lumalala ang pananakit, kasi patawad ka ng patawad, napatawad mo, tapos sasaktan ko ulit, papatawarin, sasaktan ko ulit, palala ng palala yung laki ng pananakit sa'yo, darating ang point na po pwedeng mas mabigyan ka pa dyan ng pananakit na po pwedeng ikakitil ng buhay mo. Kasi po pwede ka nang tamaan sa hindi magandang maselang bahagi ng katawan mo. Oh. Paano kung mauntog ka na lang bigla sa pader? Oh. Di baka kung ano mangyari na sa'yo. Pagka ganyan, wala, magiging impyerno ho ang buhay. At kapag ang isang tao ayaw na sa'yo, tanggapin mo. Ayaw na sa'yo eh. Gusto mo ba na mahalin ka ng babae or mahalin ka ng lalaki dahil pinipilit mo lang? Wala rin kwenta yun eh. Parang niloloko mo sarili mo pag gano'n. Diba? Kaya kapag ayaw na sila ng lalaki, ayaw na sila ng babae, let go mo na. Diba? Pero kung isisiksik mo yung sarili mo,
dahil ayaw mo lang mawala siya, ka-immaturean yun. Pag ganun wala kang tamang pag-iisip pag ganyan. Kasi ang iniisip mo lang, sarili mo, kaligayahan mo. Isipin mo kasama mo ang babae, kasama mo ang lalaki. Tapos alam mo na hindi ka na niya gusto. Hindi na siya masasayo. Pero ikaw, dikit ka pa rin ng dikit. Oh. Kinakawawa mo rin ang sarili mo nun. Ginagawa mo rin tanga ang sarili mo nun. Ginagawa mo lang ang tanga yung sarili mo, hindi mo pa pinapalaya yung tao. No? So, wala. Talo ka rin. Talo ka pa rin. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.